Ang tamis ng kamote ay di magbabago, hindi katulad sa love life, sa umpisa lang ang tamis, puro stress na, magkamote ka na lang, sulit ang tamis, pangpawala pa ng stress. Alam mo ba na ang dahon ng kamote ay mas masustansya kaysa sa ugat, ngunit ipinakita ng pananaliksik na ang mga dahon ay may 3 beses na mas maraming bitamina B6, 5 beses na mas maraming bitamina C, at halos 10 beses na mas riboflavin kaysa sa kamote. Ang mga dahon ng kamote ay mataas din sa bitamina A, isang makapangyarihang antioxidant, at may malaking halaga ng protina, fiber, calcium, magnesium, manganese, zinc, copper, potassium at iron. At ang matamis na katotohanan tungkol sa kamote. Ang lahat ng mga kulay ng prutas at gulay ay may iba't ibang benepisyo sa kalusugan na maaaring mabawasan ang iyong panganib na magkaroon ng mga sakit. Ang kamote ay may malalim na kulay kahel, na tinatawag na pigment na beta-carotene. Ang mga ito ay napakasustansya at sila rin ay walang taba, na nangangahulugang wala rin silang saturated fat o trans fat. Higit pa rito, mababa ang mga ito sa calories at sodium, na may humigit kumulang 100 calories at 70 mg ng sodium para sa isang medium na kamote. Talagang mapatamis ng kamote ang iyong buhay, at sa isang malusog na paraan. Bitamina C. Ang kamote ay naglalaman ng bitamina C, na kinakailangan para sa malusog na balat, paglaban sa mga impeksyon, at pagpapagaling ng sugat. Nakakatulong din ito sa ating katawan na sumipsip ng iron, na mahalaga kung ikaw ay anemic. Inirerekomenda na kumain ng mga pagkaing mayaman sa vitamin C, na may mga pagkaing mayaman sa iron tulad ng beans, lentils, manok, o dark leafy greens. Bitamina A. Ang bitamina A ay mahalaga, para sa magandang paningin at pag-iwas sa mga impeksyon. Ang beta-carotene ay malalim na kulay kahel, na kulay na matatagpuan sa mga gulay at prutas, na nagiging bitamina A ng ating katawan. Fiber. Inirerekomenda na magkaroon ng 25 gramo ng fiber, sa isang araw upang maging malusog batay sa 2,000 calorie diet, makakatulong sa iyo ang katamtamang kamote na matugunan ang iyong mga pangangailangan, dahil mayroon itong humigit kumulang 3.8 gramo. Ang fiber ay bahagi ng ating pagkain na hindi natin matuno at makakatulong sa tibi. Ang fiber ay maaari ring bawasan ang panganib ng cardiovascular disease, sa pamamagitan ng pagpapababa ng LDL, ang masamang cholesterol. Potassium. Ang potassium ay isa pang mineral na makikita sa kamote. Mahalaga ang mineral na ito dahil gumagana itong balanse sa sodium upang mapanatili ang presyon ng dugo at mapanatiling malusog ang iyong puso. Maaaring kailanganin mong limitahan ang iyong potassium kung mayroon kang mga problema sa bato, ngunit siguraduhing magpatingin sa iyong doktor. Magnesium. Ang kamote ay isang mahusay na mapagkukunan ng magnesiums. Ang magnesium ay kilala na nagpapakalma sa utak. Ang kakulangan ng magnesium ay nauugnay sa depresyon, pagkagambala sa mood, at pananakit ng ulo. Iminumungkahi ng ilang pag-aaral na ang pagtaas ng paggamit ng magnesium mula sa pagkain at mga suplemento ay maaaring tumaas ang density ng mineral ng buto sa postmenopausal at matatandang kababaihan. Halimbawa, natuklasan ng isang panandaliang pag-aaral na ang 270 mg, araw na elemental na magnesium, bilang magnesium citrate, sa loob ng 30 araw sa 20 postmenopausal na kababaihan na may osteoporosis ay pinigilan ang paglilipat ng buto kumpara sa placebo, na nagmumungkahi na bumaba ang pagkawala ng buto. Ang mga ito at iba pang mga natuklasan ay nagpapahiwatig na ang kakulangan ng magnesyo ay maaaring isang panganib na kadahilanan para sa osteoporosis. Narito ang 5 paraan na ang kakulangan ng magnesium ay maaaring negatibong makaimpluwensya sa kalusugan ng buto. Ang magnesium ay nakakaimpluwensya sa mga uri ng mga selula, osteoblast at osteoclast, na kailangan ng katawan para sa paglaki at pagkumpuni ng buto. Ang kakulangan sa magnesium ay maaaring direktang makaapekto sa buto sa pamamagitan ng pagbabago sa istruktura at laki ng mga kristal ng buto. Ang mga kakulangan sa magnesyo ay nauugnay sa mga pinababang konsentrasyon ng parehong parathyroid hormone, PTH, at ang aktibong anyo ng bitamina D, na mga pangunahing regulator ng homeostasis ng buto. Ang mga kakulangan sa magnesium ay nauugnay sa pagtaas ng mga nagpapaalab na protina, cytokines, na negatibong nakakaapekto sa pagbabago ng buto. Ang mga kakulangan sa magnesium ay nauugnay sa endothelial dysfunction,
na negatibong nakakaapekto sa daloy ng dugo na kinakailangan para sa kalusugan ng buto. Ang kakulangan ng magnesium ay maaaring makaimpluwensya sa kapasidad ng buffering ng katawan na nagreresulta sa isang mababang antas ng acidosis. Ang metabolic acidosis ay ipinakita na humantong sa pagkawala ng calcium mula sa buto at upang makapinsala sa mineralization ng buto. Kabilang sa mga maganda na mapagkukunan ng magnesium sa pagkain ang maitim na madahong gulay, mani, buto, isda, beans, buong butil, avocado, yogurt, saging, pinatuyong prutas, at maitim na tsokolate. Turmeric ay nagbibigay ng lahat ng benepisyo ng highly absorbable magnesium chelate. Magnesium sa black pepper. Black pepper and turmeric, combo effect. Bago gumamit ng mga herbal medicine, kailangan magpakonsulta muna sa inyong mga doktor, para alam mo kung ano lang dapat at di dapat. Hindi lahat ng herbal maganda sa katawan, lalo na mga marami ng mga komplikasyong mga sakit. Habang malusog pa ating mga katawan, ugaliin na natin kumain ng mga highly nutritional food, at balanced diet, calories na kailangan lang ng ating mga katawan para maiwasan ang mga sakit. Maraming salamat po.